So, eto, nandito tayo ngayon sa ating mga halaman sa ano lang natin ito, sa atin lang itong bakuran at ito ay nakatanim lang sa paso. So, makikita nyo po, ito po ay aking munting sili. Ito po ay siling pangsigang, yung mahahaba po siya. So, ayan po, mayroon ho siyang maliit na bulaklak. Ayan. So, nagsisimula na hong mamulaklak ang ating mga silitos. Ayan. And, sana maging successful siya. So, atin lang yung bubungkalin. Ito naman po ay aking halaman na napakaliit. So, ayan. Nagsisimula pa lang po siyang mabuhay. So, ayun dito po kasi ngayon ay sobrang init. Napakainit po dito ngayon sa Taiwan. So, ayan po ang ating mga halaman. Atin lang ho silang bungkalin bago natin diligan para sila po ay mapreskuhan naman. So, ang ating mga halaman ay para lang ding tao yan, Naghahanap din ng konting himas. Ika nga. Char, may ganon. May himas talaga. At ito naman po ang ating mga alugbati. So, ayan nasa paso lang ho lahat yan. Yung ating mga tanim. So, pinagsama-sama ko na dito ang aking mga gulay lahat. Sa side na ito, yan po ay mga gulay ho yan sila lahat. So, ang aking ginagawa dito is, binubungkal ko lang siya kapag nakikita kong medyo tumitigas na yung lupa. So, para pumasok sa kailaliman yung tubig, bungkal-bungkalin lang ho natin, para yung tubig po niya ay ma-absorb po hanggang sa kailaliman ng kanilang ugat. So, ganyan lang ho ang aking ginagawa. Hindi ko naman ho ito ginagawa araw-araw. Minsan lang kapag nakikita ko ng medyo tumitigas na yung lupa, kasi yung lupa na ito is lupa sa palayan, kaya medyo may kunting buhangin at saka kapag po sila ay nahahanginan at naaarawan, tumitigas. Pero kapag nababasa po, mabilis po yung lumambot, kaya mas maganda na bungkal-bungkalin natin ng konting ingat lang, kasi yung ating mga halaman nagsilakihan na. So, ganyan lang po. At ito naman po ang ito po ang tinatawag dito sa Taiwan na kutsay. Sa English, ito ay tinatawag nila na Chinese. Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Basta i-research nyo na lang. Ayan. So, yan yung ating mga pananim sa paso. So, yun atin lang yung bungkal-bungkalin. At ayan ay nakikita na ang kanyang mga ugat. Dahil ang ating nangangailangan na naman ng lupa ito. So, madali lang naman dahil may palayan tayong kapitbahay. Kaya, saglit lang natin gagawin yan. So, dito tayo, Ganito po kasi ang itsura niyan kapag yan po ay nahanginan at ayan po ay nainitan. So, ganito. Kaya bago pa yan sumubrang tigas, bungkal-bungkalin na natin para hindi naman tayo masyadong mahirapan. So, ganun lang yung ginagawa ko sa aking mga halamanan na nasa paso. Ang aking mga gulay na nasa paso. Alam nyo ba ito? Napakasarap nito igisa na kasama ang itlog. So, parang sibuyas. Yung style ng pagisa niya is parang sibuyas. Yung sibuyas dahon. Iwain mo siya ng pinong-pino. Tapos, lagyan mo ng itlog. Batihin mo ng batihin. Tapos, iprito mo. Ganun lang. Ganun lang siya kasimple. Napakasarap. Chinese vibes. Ayun. Chinese vibes. Napakasarap ng na yan. Halaman na iyan. So, nagpabalak nga akong pagka ako yung magbakasyon sa Pilipinas, bibili ako ng mga seeds nito. Kasi hindi ako makakapagpa-seeds nito dito gawa ng palaging nagugulay siya. So, bibili na lang ako sa store. Kasi meron naman, medyo mahal nga lang. At sana,
tutubo siya dyan sa atin sa Pilipinas kasi sobrang paborito ko ito. Yes, napakasarap kasi. Parang hindi mo na kailangan ng marami sibuyas dahon para magprito ng itlog. Ito na lang. Hiwain mo lang yan dyan. Hiwain mo lang yan dyan. Yung dahon lang naman yung naluluto niyan. So sa China, meron akong nakitang video nito sa China. Yung kanyang mga ugat, no, ay ginisa. Yes, pwede po yun. Yung mga ugat niyan, igigisa mo siya. Masarap po. Pero ako kasi hindi naman ako expert dyan. At kung ano lang yung tinuro sa akin na luto na alam ko, yun lang yung aking ginagawa. So hindi ako mahilig mag-experiment na hindi ko kabisado. Ano, hirap na. Baka manigas yung ating mga panga. So yan po si Chinese vibes. Napakasarap po niyan. So, ayan yung ating pagga-garden dito. Maliban doon sa malawak na garden sa likod, meron din tayo dito sa harapan lang ng bahay. Pero, yun nga lang, nasa paso. Kasi, nung winter, doon to sa likod nakalagay. Sa sobrang lakas ng hangin doon sa likod, na parang halos liparin na itong mga paso ko. Dinala ko sila lahat dito sa harap. Nilipat ko. Kaya ayan, nandito na sila ngayon. Hindi ko na sila dinala uli doon sa likod. Kasi ang bigat kaya niyan. Diyos ko. Baka man tayong superpower para bitbitin yan lahat. Ay, yan lang ang aking libangan dito. Yan yung ating mga kagulayan. Kagulayan chines. Ayan. So magmula dyan, meron tayong isang paso na puro chives, Chinese chives. And the next one is ito din. Chinese chives din yan. And the alugbate and the sili. Ayan, yan po yung ating mga halaman. At meron din ako isang alugbate dito. Ayun. Ayan, yung ating isang alugbate. So natapos ko na siya, no? Yung alugbati, itong alugbati ko na ito ay napakataba niya. Kahit hindi na siya inuulan, siya ay saganang-sagana pa rin. So, no? Kita natin, napakaganda ng mga ano niya, kanyang mga dahon ay napakasigla, napakalusog. Ika nga, atin lang itong bungkal-bungkalin ng ito naman ay makatikim din ng hangin sa ilalim. At hindi lang yan ipapakita ko sa inyo guys, dahil meron din tayong ito, ang aking nag-iisang kalabasa. Yes, my one and only kalabasa. So ayan, gumagapang na siya. Huwag ko kung saan yan siya pupunta, basta siya ay nagapang na. So, hayaan lang natin yan siya dyan, nagumapang. Lagyan ko na siya ng gapangan papunta dun. Kasi gusto ko yan siya dun, yan siya gagapang. So, nag-iisa lang yan. May only one kalabasa. Sa dami ng kalabasang itinapong ko dito, ito lang talaga siyang tumubo. Nag-iisa. At, parang gusto ko siyang tanggalan ng ayan. Pwede ba yan? Pwede naman. Kalabasa ang asya. Ayan. Nag-iisa nating kalabasa. So beautiful. You're so cute. Mamaya didiligan kita, ha? So ayan, ang ating pinaglilibangan dito, ang ating mga alugbate sa paso at ang ating mga kagulayan. Masarap talaga magkaroon ng halaman, mga gulay, lalo na mga gulay sa ating bahay kasi hindi na tayo bibili. Imagine mo yan, kung yan ay bibilhin mo pa sa palengke, nakakatipid ka sa mahal ng mga bilihin ngayon. Malaking ano na yan. Dito nga lang nasa paso lang, ilang piraso pa lang yung mga gulay ko na nasa paso. Pero malaki na yung natitipid namin dito sa mga gulay na ito. Kasi ang point ko naman dito is
fresh mo siyang nakakain. Walang chemical, walang mga kung anong artificial na fertilizer na nilalagay dyan. Wala. Talagang ganyan lang. So, presko mo siyang naluluto. Kumpara nung nasa ano ka, bibili ka sa palengke, hindi natin alam, 'di ba? Kung paano nila 'yun itinanim, kung ano yung mga pinaglalagay nila kasi karamihan doon nilalagyan na nila ng mga yung para hindi uudin, so nilalagyan nila ng mga medisina. O 'di ba? Kaya ito, walang medisina, talagang wow, talagang presko at saka organic talaga. 'Yun, organic. So, 'yun lang. Ang sili ko na 'yan. Na kailang gulay na ako dyan. Yes. Kailang gulay na ako sa mga dahon yan. Kaya ganyan na yung itsura niyan eh. Unti-unti nang nakakalbo eh. Pero survive pa rin siya. And namumulaklak na siya ngayon. So walang ano yan ha. Hindi ko yan nilalagyan ng fertilizer. Hindi ko yan nilalagyan ng ganyan lang talaga siya. Dinidiligan ko lang siya araw-araw. At saka pagka alam kong tumitigas na yung kanyang lupa, binubungkal-bungkal ka na siya ng paunti-unti. Dahan-dahan lang. Hindi ko naman binubungkal araw-araw. Hindi naman kailangan ganun, guys. Pag nakikita mo lang na medyo pwede nang kalkalin, kalkalin nyo naman. Huwag naman pabayaan. Alagaan nyo din. Kumbaga, din. Kunting concern lang din ba sa mga halaman nyo. Hindi lang yung basta na tusok mo lang sa dyan o bahala ka na kung tumubo ka man o hindi. Wag ganun. Talagang, kasi yung mga halaman na yan, guys, para din na mga anak natin yan. Kailangan din ng pagkatanim mo, kailangan mo din ng guidance araw-araw. Silip-silipin mo naman. Kailangan nila ng tubig. Ganun ba? Para lang din sa pag-aalaga ng anak natin. Ganun. So, yun lang. Sana, yung mga kababayan natin sa Pilipinas, kaysa sa magtanim po tayo ng sobrang daming mga bulaklak na, yung mga bulaklak na hindi naman na pwedeng pagkakakitaan. So, itanim na lang natin, guys, gulay. Kasi, alam mo, nakakalibre tayo ng nakakatipid na tayo. Tapos, presko pa yung ating kinakain. O, diba? Dito nga sa Taiwan, mga mayayaman na yung mga yan, ha. Kung sa pambili ang pag-uusapan, madaming pambili yan. Pero alam nyo, guys, mostly dito, yan, mga nakikita natin, yes, mga gilid ng kalsada, may mga nakatanim na mga bulaklak, diba? Pero, sa mga bahay-bahay nila, sa mga likod ng bahay nila, may mga tanim yan sila ng mga gulay, promise, I swear, dito sa compound nila Lola. Ang mga bahay dito, bawat bahay dito, may mga tanim yan, may mga kanya-kanyang tanim yan ng mga gulay. Oo, hindi yan sila basta lang na ganon. Kasi ang mga Taiwanese, guys, kaya mostly sa kanila mahaba ang buhay kasi mahilig sila sa gulay, and yung gulay na nila, kinakain nila, tanim talaga nila. Kaya yun, tignan mo nga yung alaga ko, 100 years old. Kasi ang hilig niyan gulay, ganyan. Tsaka fresh talaga na gulay ang gusto nila. Yung galing sa garden nila. Yan, paborito nila yan. Pinagtsatsagaan nila, alam mo, kahit maliliit lang yung bunga ng mga tanim nila. Hindi naman nila hangad, masaya tayo doon sa malalaki yung mga nakaharvest natin. Pero sa kanila, kahit maliit, basta meron, ganun sila, basta may magugulay sila, ganun. Kasi yung mga upo, patola na tinatanim namin minsan. Kaya ngayon wala akong upo at saka patola kasi madaming insekto. Kahit maliliit lang yung bunga, na-harvest namin. Nagpapasalamat yung anak ni Lola. Wow, ang dami naman, ganyan. Parang tungtuwa na talaga sila kahit maliliit lang yung bunga na nahaharvest nila. Ganun sila. Hindi sila kumbaga kahit maliit lang na grasya, pinagpapasalamat nila, masyado silang humble baga, kahit mga may kaya yung mga yan hindi nila namumuhay pa rin sila sa simpleng pamumuhay lang. Pero wag ka. Pera ng mga yan sa bangko nila, limpak-limpak na. Pero ang pamumuhay nila talagang mas gusto pa nila yung pamumuhay ng isang magsasaka. Ganun. Kasi yung amo ko nga, galing pa yan sa opisina nila. Kasi may sarili pang factory yan Galing yan sa doon. Talagang tuwing pag-uwi niya ng alas 4 ng hapon, nandito yan. Nagbubungkal ng lupa. Nagtatanim ng mga gulay, prutas, ganyan.
ganyan sila kahambol. Hindi nila, yung iba, pagkatapos ng opisina, nagsha-shopping, dito hindi. Humble lang sila, humble. Napaka-humble lang nilang mga tao. Simpleng pamumuhay lang yung kanilang gusto. Hindi sila masyadong katulad ng iba. 'Di ba? So, yun lang. Advice ko lang sa ating mga Pinoy, matuto tayong magtiyaga at magsipag. Matyaga tayong magtanim, sipagin natin at alagaan natin yung ating mga pananim at tayo may maha-harvest. Tingnan mo nga, 'di ba? Kung gaano kagaganda yung mga halaman na yan, nasa pasok lang yan, ha. Ito, nakailang gulay na kami dito. Isang ganito lang isang ganito lang na gulayan ko. Isang ganyan lang yan. Ano na yan? Haluan mo ng itlog. Solve na kaming dalawa ni Lula. 4 yan. Ang dami, 'di ba? Nakakapagbigay pa ako niyan sa mga kapatid ni Bossing. Kasi paborito nila yan, At tuwing napunta yan dito, tuwing Sabado, binibigyan ko ng mga ganyan, 'di ba? Libre na nga kami ni Lula, nakapamigay pa tayo, 'di ba? Nakakatuwa. So ganun lang. Tiyaga, sipag, at nako, sinasabi ko sa inyo, pag kayo ay may mga tanim, meron kayong mahaharbat na libre at presko pa, talagang organic pa na makakain nyo at isusubo nyo sa mga bunganga ng pamilya nyo. Napakasarap ganun, yung pinagkikita mo yung pinaghirapan mo, wow, ito na yung pinaghirapan ko for how many days. Tapos ngayon makaka-harvest na ako. Tignan mo nga yung aking sili, ganyan-ganyan lang yan, pero ilang araw na lang meron na akong ha-harvestin dyan, 'di ba? Pinagmamalaki ko talaga yan. Kasi pinaghihirapan ko yan at pinagtsatsagaan ko yan, pinag-aanuhan kong diligan araw-araw, inaalagaan ko siya, 'di ba? So, ayun. Lang. Ganun sana tayong mga Pilipino. Ako lang naman nagsi-share lang naman ng aking karanasan at ang aking experience. Gusto ko lang namang i-share kasi ako nga sinishare ko din sa mga kapatid ko at iniingganyo ko din sila na magtanim. Pero bahala sila kung ayaw nilang magsunod. Basta kung ako ay ganitong pamumuhay ang aking gusto. 'Di ba? Napakasimple pero sarap. Pag ako'y palarin, ako'y uuwi ng Pilipinas at magbubukid ako. Ako'y magtatanim na lang ng mga gulay at mag-aalaga ng mga hayop. Yan baga ang aking dream. Simple pero rock. Simple pero rock. Sana all. Talagang bibili talaga ako ng mga pasok na ganito na pwede kong pagtaniman ng mga gulay at tuwing hapon nandoon ako'y nagbubungkal-bungkal ng mga kalupaan. 'Di ba? So ito naman ang aking, ewan ko kung anong halaman ito. Ito'y napaka-tori-tori na niya. Tingnan mo yan. Ito'y may bulaklak. At yan ay nagiging bunga na. 'Di ba? Ganyan yan siya. So ayan, yung itsura niya ay napakahaba na. Ito na may mga mumunting abukado ko. Malalaki na sila. So, ayan. Ito'y aking hinahalukay din ngayon. At ito lamang ang aking paglilibangan dito sa aking trabaho, guys, tuwing hapon. Habang si Lulay nandoon at ayaw namang magagagala. So, ako'y din nagbubungkal ng lupa. Alam na yan ang aking mga amo kung nasaan ako pagka ako hindi nila nakikita sa CCTV at wala ako doon sa tabi ng alaga ko. Ayaw ko kasi, guys, yung naupo lang maghapon. Ako'y naalibadbarat. Parang pakiramdam ko maha-high blood ako kauupo. Kaya ako'y napakalikot na klase ng tao. Hindi mapakali kung walang ginagawa Ito'y malapit na nating ilipat sa lupa. Kasi siya'y malago na. Talagang magsusurvive na ito. Ito'y avocado. At ang akin ding may natubo nga akong durian dito. Sana nga'y mabuhay. Kasi gusto ko talagang meron silang maaalala sa akin pag yan ay napalaki ko, ang aking durian. Gusto ko balang araw titingalain nila yung durian na ito ang durian na itinanim ng aking waylaw noon. So maaalala ka nila, napaka precious ng ganong moments. So ayan na po ang ating dapit hapon. Ayan po ay sunset na dito. At ang aking video ay hanggang dito na lang. So hanggang sa susunod nating pagkukwentuhan patungkol sa ating mga kapasuan na may mga tanim. So yun lang, ingat.